Matapos namang maipasa ang batas na magtatakda ng kauna-unahang BARM election, tuloy na ang botohan sa rehiyon ngayong taon. Ang mga paghahanda hindi lang sa mismong botohan, pati na rin sa seguridad nito. Alamin kay Alaysa Insigne. Wala na pong makakapigil sa halalan sa Bangsamoro sa September 14, tuloy na tuloy po ito. Sa COMELEC na nanggaling, tuloy na ang kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election sa September 14. 2 beses nang naudlot ang BARM elections. 3 billion pesos ang inilaang budget para sa 2.3 million na mga botante sa rehiyon. May dagdag pang 500 million pesos na pondo mula sa Bangsamoro Parliament. Gagamitin ang additional funding sa pagdaragdag ng presinto para hindi na magsiksika ng mga botante. Dahil din sa karagdagang budget, dadagdagan ng COMELEC ng 1,000 pesos sa honorarium para sa electoral board members. Magdadagdag pa si COMELEC na additional 1,000 pesos. So more or less 3,000 po ang madadagdag na honoraria ng lahat ng mga electoral board members, lahat ng mga DESO, lahat ng support staff na maglilingkod sa Bangsamoro sa darating na Bangsamoro parliamentary elections. Nilinaw din ng poll body ang issue sa accreditation ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP, ang political party ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ito ay matapos may maghain ng opposition to the petition for registration as a regional parliamentary political party laban sa grupo dahil sa paglabag umano sa gun ban. Hindi po porket mayroong opposition ay hindi na accredited ang isang partido. Nag-issue po kami ng order upang humingi ng answer o komento doon sa mismong nirereklamo o ino-oppose na partido. Ilalabas ng COMELEC ang desisyon sa accreditation bago ang filing of candidacy sa May 5 hanggang May 7. Kasama rin sa paghahanda sa eleksyon ang security forces. Hinihintay lang na matapos ang filing of candidacy para ma-assess kung aling mga lugar sa BARM ang may banta. Isa lang yung na-identify namin na red, which is in Tawi-Tawi. At the time, nagkakaroon ng mga encounter doon till such time na matapos yung filing of candidacy for the district. Then makaka-arrive tayo ng ating assessment for the election areas of concern. Magde-deploy ng humigit kubulang 9,000 personnel ang PNP para mapanatili ang kaligtasan sa eleksyon. Sa Hulyo, itataas na rin ang gun ban sa rehiyon bilang pagsisimula ng election period. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Alaysa Insigne ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.